Okay, amazing morning, Team MVP. Because my topic for today is about four basic skills na very important sa negosyo natin. So, hihimay-himayin ko po yan. Merong objectives, okay? Number one, learn how to apply all of these things properly. Paano mag-invite? Paano mag-set ng appointment? Tee up and closing. Actually, yung panglima is follow-up. Pero madali lang naman yun. Kaya focus ako dyan sa apat na skill set na yan. Number one, right inviting. First assignment, kasi lahat po kayo ay halos bago, no? Una pong kailangan gawin, you need to create a prospect list. Ano po yung prospect list na yan? Listahan ng lahat ng kakilala ka mag-anak, kaklase, elementary, high school, college, crush. Lahat. Men, parang siyon, yes. Lahat ng kaki mo, no? At least 200 names. Just make a list like this, yung nasa baba. Kuha ka ng notebook. I do suggest na meron kang notebook for IM Worldwide. Okay, meron kang notebook para kang nag-aaral ng negosyo. So, sa notebook mo na yun or sa isang bond paper, hatiin mo siya sa apat. Closest, lahat ng mga kaklose mo na kakilala mo. Feeling mo, mai-interest pag produkto. So, pwedeng may sakit, health enthusiast, may health concern, etc. Okay? Kasi iba ang way of inviting yan. Third is business. Business-minded, currently may negosyo, or mahilig mag-business. And then, extra income. Ito yung mga tao na hindi pwedeng hindi ma-interest sa product kasi wala namang sakit, 'di ba? Pwedeng allergic sa pag-business kasi isip nila agad kapital or pwede rin tong kasing mga estudyante or empleyado na kapag extra income ang sinabi mo, mag-go sila. So like what I've said, you need to categorize kung ano po yung mga prospects mo. Your goal is 200 names. Bakit? Kasi ang isang tao na buhay, ayon sa survey, di ba? Pag namatay tayo, may attendance. 200 names po normally ang nilalagay doon, ang mga nagsusulat doon. So tayo po lahat ay buhay pa, 'di ba? So we have at least 200. Okay, your goal is more than 200. Para hindi ka mahirapan, check mo Facebook mo, phone book mo. So sobra pa yun sa 200. You have to write it down. Now, when you write it down, do not judge. Ay, mahirap na to, may ano to, mayaman to, wala tong time gawin yung business, hindi to magjo-join, baka hindi siya interesado. Or isipin mo, ay, ito, mahirap to, wala tong pang-join. Grabe ka naman, wala rin akong pang-join. So kung ginudge ako ni Mentor Peach, hindi ako mai-invite. So do not judge. Either feeling mo magjo-join o hindi, ilagay mo pa rin yan dyan. Okay? Number three, prioritize MAN. So sa tabi ng pangalan, ilalagay mo kung ano siya. May money, ibig sabihin may pangkapital. Number two, may authority. Normally, ito yung mga ano may mga posisyon, 'di ba? O kaya they decide on their own, may authority. Then pangatlo, may needs. Okay? Ano yung may needs? For example, kailangan ng extra income, may anak na papaaralin, kailangan ng pera, kailangan ng barley, etc. So you have to write it down. MAN. Kunwari, Erica Roma Soreda. N. N lang, no? Walang money walang authority, pero may need. Okay, kunwari, PJ, si Mentor PJ Kusing. MAN yan. May money. May authority kasi business owner siya eh. May need kasi may health condition. So, dun sa listahan mo ng mga prospect, kapag may nakita ka dyan na complete MAN, yun yung ipaprioritize mo. Okay? So, ibig sabihin, okay yun. Pero meron ka naman dyan kasi, kunwari, A lang, or N lang, or M lang, 'di ba? Pwede naman yun. Kasi, pwede mo pa rin talaga ma-invite yun. Ipa-prioritize mo lang talaga yung MAN. Okay? Next, you need to reconnect with them through form. Ito yung minsan na problema kapag nag invite no? Yung kapag matagal mong hindi nakausap, tapos after that, mag-aalok ka. So, maganda, mag-form ka muna. Ano yung form? Kausapin mo. Family. Uy, sis, kumusta na yung family mo? Kumusta na si tito, si tita? Pwede niya sagot, ayun, si Papa may sakit. Ting! Ano nang ibig sabihin nun? Barley. O kaya, actually, nahirapan nga kami kasi si Bunso magka-college eh. Ting! Extra income. Nagigets niyo ba? So you will know kung kailan mo ipapasok yung negosyo. So, tanongin mo muna kung sa family. Then, next is, saan ka na ba nagtatrabaho ngayon? O for occupation. Saan ka na ba nag-work? Ano bang, nasaan ka na ba ngayon? Industry.
Why? So that you will know. May tinatawag po kasing matching. So for example, nurse siya, tapos nurse din ako. Pwede mong ikwento yung buhay ko. Okay? May matching kasi yun. O, kunwari, um, broker to broker. So match yun. So you have to know also. And maka-quantify mo kung ano kayang package yung kaya niya. Next is R, recreation or rest day. O, ano, kailan ba rest day mo? Ano bang ginagawa mo pag rest day mo? Then letter M is message. O sige, catch up tayo sa Saturday, sa rest day mo. Kwentuhan lang tayo. O kung offline naman yung mamimit mo personal, so maganda, mag-meet muna ka din kayo. Tapos, pakwentuhin mo lang siya, kamusta na ganyan? Kwento-kwento. Kasi later on, makikita mo rin kung saan mo ipapasok yung negosyo. Yung mali kasing ginagawa ng iba, yung parang, hi, kamusta? Baka gusto mo ng barley, baka gusto mo ng extra income. Yung diretso agad. Tapos, pag tinignan mo, 10 years kayong di nag-usap, anong iisipin niya? Kaya mo pala ako kinausap kasi kailangan mo ako, may o-offer ka. 'Di ba? Ang tao, tandaan nyo, may tinatawag na sales alarm. Ang tao ayaw ng direktang binibentahan. Okay, for example, may nakita ka sa mall, nag-aalok. 'Di ba hindi ka dadaan doon, dadaan ka doon sa kabila kasi ayaw mo ng diretsang nabebentahan, lalo na kung di mo naman gusto yung product, 'di ba? So the same sa mga tao, para hindi sila magkaroon ng sales alarm, kailangan mag-form ka muna. Okay? Are you learning, mga mentors? Start applying the ways to invite. Maraming ways kung paano mag-invite. But before that, you need to have five proper mindsets. Okay? Number one, pag mag invite ka, be ready for rejection. Bakit, Mens? Kasi, hindi lahat ng makakausap natin mag-yes. Okay? Clear yan. Pero minsan, yung akala mo mag-no, siya ang mag-yes. Yung akala mo mag-yes, siya ang mag-no. It's always a no if you won't ask. So, your goal is to invite them. Kasi hodang majo-join sila o hindi, importante na laman nila ang I am worldwide through you. Kasi kapag yan na open mind or kunwari dumating sa time, kunwari hindi sila interesado ngayon, after quite some time, na intindihan nila, ay kailangan ko yung barley, kailangan ko yung I am, ikaw yung maalala nila kasi ikaw yung nag-introduce. Okay? So, be ready lang for rejections. Hindi lahat ng matotalk natin magjo-join, pero tandaan mo, meron at merong oo, kagaya mo. Okay? Number three, numbers game. There's a process. The more entries you send, the more chances of winning. Marami kang mapakausap, marami kang invites, mas marami ang chances na may mag-join, mas may chances kang magka-pay-in. Okay? May proseso yan. Pwedeng na-talk natin ngayon, magbabayad bukas. Ang tawag doon, or ngayon mismo, on the spot. Paki-comment nga po, OTS. OTS. Yan yung isang term sa atin. Ano may OTS na yan, mens? Pag sinabing OTS, mag-join on the spot. After the presentation, ang goal natin, mag-join sila agad. OTS ang tawag doon. Meron din naman na nagpe-pay in after a week, after 2 weeks, after a month, etc. Ang importante, nagtatanim ka everyday. Kasi pag everyday ka may tanim, everyday ka din may ani. Number four, sense of urgency. Mens, hindi lang ikaw ang nag-iisang member na I Am Worldwide. Yung kakilala mo, pwedeng may kakilala ding ibang member. So, ang goal mo is to secure your network. Okay? Kaya ka nga magpo-prospect list para malaman mo na kung sino yung mga i-invite mo. Kasi ang goal mo, ikaw ang mag-introduce ng I Am Worldwide sa kanila. Otherwise, pwede silang ma-invite ng iba at mapapain ng iba. You know, it already happened to me. College friend, college, hindi kami naman super close. College classmate ko siya. Nandun siya sa kabilang team. Emerald Elite Executive. Di mo, sakit. Yung parang, ala, kakilala ko yun, pero ang galing niya. Nandun siya sa kabilang team. Hindi kasi namin na-invite. Bakit? Kasi hindi namin alam na gusto pala niya mag-join. Kasi nga, it's always a no if you won't ask. Okay, so kaya ko yung kinukwento, kaya ko yung tinuturo kasi ayoko nang may experience ninyo. And then number five, be creative or madiskarte. When you invite, different people, different approach. Hindi siya one size fits all. Okay? Kaya nga kailangan mong mag-form, kailangan mong kumausap muna before ka mag-invite kasi iba-ibang diskarte dyan. Nakalagay dyan, no? Don't give up. The beginning is always the hardest. Tandaan nyo yan, ha? Okay, sa umpisa, mahirap, lalo na inaaral mo pala yung negosyo, hindi mo pa alam lahat. Pero time will come, dadali ng dadali ng dadali. Okay?
Now, simulan na natin ang pag-invite. How to invite? There are two kinds of network, warm and cold. Ano yon? Warm, kakilala. Cold, hindi kakilala. Ang uunahin natin, warm mo. Okay, kakilala mo. Bakit? Kasi may tiwala na sila sa'yo. Pagka mag-invite kasi ng cold, kailangan may resulta ka na, kahit papano. Okay, kasi syempre, kung di mo kakilala, titingin yan kung ano na yung narating mo. Pero kapag warm network mo, pwedeng through trust. Okay? So, first approach, direct approach or pasama. Gagawin mo to. Remember yung first column, closest? Gagawin mo lang to sa closest mo. Hi sis, kumusta na? Alam mo ba na meron akong bagong negosyo ngayon. Naghahanap ako ng kasosyo at ikaw ang napili ko. Ano naman yan, sis? Alam mo yung barley ni Maritoni Fernandez? Alam mo yung barley ni Piolo Pascual, ni Heart Evangelista? Alam mo yung barley ng Bini? Depende kung saan, ano yung alam niya, di ba? Or sino yung kakilala niya. So, yung barley na yon, yun yung i-distribute natin. So, direct approach. Ibig sabihin, diretso mo siyang ina-approach na meron kang negosyo na i-offer. Okay, so wala nang paligoy-ligoy. Pero gagawin mo lang yan sa closest mo. Huwag mo siyang gagawin sa hindi mo masyadong ka-close. Kasi hindi ka papansinin. Okay? Pag naman sa malapit ka sa office, pasama approach, uy, friend, sama mo naman ako sa Green Hills. Libre na kita sa BK. Yun yung katabi ng office natin. Tapos after that, dali mo na sa seminar room or patok mo na kay mentor. Yun yung pasama approach. Okay, next. Second opinion approach is used para sa mga tao na with higher authority than you. Nanay, tatay, ninong, ninang, tito, tita. Tita, meron ako magandang negosyo na nakita. I know magaling ka sa business. I want your opinion about this. Can you check it out? Second opinion, nangingi ka ng opinion. Ngayon, pagka chinek ni tita na talk siya, after na presentation no tita, kamusta? Maganda ba yung business? So sabihin niya maganda. O sige, join ka na rin, tita. So, ang importante kasi, when you invite, mapresentahan. That's the goal. Mapresent yung business. Number three, third party approach. Ito yung pinakauna kong ginamit sa aking first direct referral. Effective lahat ng mga mensa. You have to try it. Ang third party, ganito siya. Indirect approach yan eh. Sabi ko dun sa friend ko, na college friend ko, friend, baka may kakilala ka gusto ng extra income. Sabi ng friend ko, ay, eto, si Joyce, wala tong masyadong ginagawa. Nasa bahay lang, naglalaro lang ng, ng games. Sabi ko, sige, sige. Ah, si Mentor Joyce, hindi ko siya close. Pero magkakilala kami. Ano kami schoolmate. Pero never kami naging classmates, so hindi kami close. Pero yung common friend namin, yung close namin. So through direct third party approach, indirect approach, na-invite si Mentor Joyce. And siya hanggang ngayon ay kasama ko. My first ever direct referral. So ang ginamit ko sa kanya is third party approach. Okay? Next, ABCDE technique. One of my favorite. Lalo na kung nasa trabaho ka or meron kang mga barkada, perfect to eh. For example, si E gusto mong ma-invite kasi highly influential, yung kapag nag-join siya, maraming mapapa-join. Kaso nga lang, ang problema, hindi kayo close. Ang gagawin mo kasi dyan, ang strategy, kung ikaw si A, si E ang goal mo, kuhanin mo yung pinaka hindi sa'yo. Lahat ng tao, meron tayong kadikit. Parang kadikit na ng bituka natin. Yung kapag oo tayo, oo din sila. So you have to find your B. Okay? Ngayon, let's say si B, kasama mo sa work, siya yung kadikit mo. Okay? Yung masisiko mo, nag-join. Dalawa na kayo, si A at si B. Ngayon, si B, may kakilala yan. Or, oo, meron siyang friend na pwede rin niya mahatak. So, yun si C. Si C ang mag-invite kay D at si D ang mag-invite kay E. Tama, Mentor Sherwin. Tuhog, fishball. Fishball technique yan eh. Yung isa lang yung goal mo, pero nakuha mo yung lahat. Bakit ganun, Mens? Hindi ka dediretso dun sa hindi mo masyadong control or hindi mo masyadong close. Kasi, iba kapag may relationship eh. Okay. Kunwari, may number scheme din yan. Kunwari, 3 na kayo sa barkada. 3 na kayo, 5 kayo, diba? Tapos 3 na nag-join. Ang nangyari dyan, etong dalawa, mapipilitan na yan siya kasi lahat kayo naka-join na. Eh, si ano nga nag-join na? O, di ba si ano? Nag-join na rin. So, yun yung purpose ng ABCDE technique. Okay? Next, favor system. Ito maganda rin to.
Friend, may mga tao, di ba, na mahilig humingi ng favor. Sumama naman ako sa ganito, ganyan. Be a good friend. After that, bumawi ka. O, friend, sinamahan kita sa ganun, ha? O, ako naman ang samahan mo. Pakinggan mo yung business ko. So, that's favor system. And then, meron ding house party. Ito, for example, kumita ka na sa I Am Worldwide. Nikakuha mo na yung unang dalawa mo. Nagpa-house party ka. Pwede itong gawin na kahit sa ibang bansa or dito sa province sa Pilipinas. Friend, punta kayo sa bahay. Kasi ang ganda ng negosyo ko eh. Gusto ko lang i-share yung blessing ko. Papakain ako. Pwede ka papansit, palumpia, ganyan, di ba? Punta sa bahay. After that, actually, kaya ako rin kayo pinatawag kasi gusto ko rin i-share sa inyo na yung nakatulong sa akin. Imagine niyo just 1 month, kumita ako 300,000 kasi nag-money back ka, di ba? For example lang. So, nag-treat ka sa mga, ano mo, sa mga friends mo. Ngayon, ang presentation after ng kain, para, ano, nandito pa. Kasi pag busog, no? Pag busog pa, hawak mo pa sa leeg. Oh, mga 2 to 3 hours, so pwede ka pa mag-present. Sabi mo, gusto ko lang i-share sa inyo. Ito yung actually magandang words to invite, no? Ayoko kasing sisihin niyo ko na hindi ko to na-share sa inyo. Kasi magko-curious siya. Ha? Ba't naman ako magsisisi na hindi ko yan alam? Ano ba yan? Okay? So, ma-activate mo. Ayoko kasi nasisihin mo ko na pag ito, naging successful ako, tapos hindi ko man lang nasabi sa inyo. Kaya, I wanted to really share it with you. Kung magustuhan nyo, pagtulungan natin. Kung hindi, okay lang din. At least, walang sisihan. Okay, so maganda din yan. Okay? Are you learning, mga mens? Nandiyan pa ba kayo? Next, how to invite your cold network. Pag naubos na ang warm network mo, ang good news, mas marami ang hindi kakilala. Huwag kang mag-alala. 'Di ba? There are 7 billion people in the world. Hindi ka mawawalan ng prospect. There is no such thing as saturation. Every day may nagbe-birthday. Every day may nag-18th birthday. Every day may pinapanganak. 'Di ba? So, ang daming tao sa mundo. Lahat lahat tayo kailangan natin ng good health. Right? Lahat tayo gusto natin ng extra income. Gusto natin madagdagan yung source of income natin. So, ang dami pong pwedeng ma-invite. You can do it. Okay? Alongside with inviting your warm network, tingnan nyo kung kaya nyo ha. May 3-feet rule. Pero maganda to kasi, ano na eh, gawin mo na lang din. Kasi sayang. Ano yung 3-feet rule? 3 feet harap, likod, kaliwat, kanan. Consider them as prospect. Nakatabi mo sa bus, nakatabi mo sa restaurant, kung saan-saan ka man, kung sino man yung nakakasalamuha mo, walk in the park, walk din siya. Di ba? 3-feet rule, consider them as prospects kasi ang mga tao walang X sa ulo na malaman, ay, ano yun? Magpe-pain yun, alas yun. Ay, ano yun, negative yun. Walang ganun eh. Walang check, tas walang X. So, hindi mo malaman kung alas yan o hindi. Ibig sabihin ng alas, yun yung magaling sa negosyo. Yung magpapasabog ng, ano mo, ng business mo, di ba, sa I Am Worldwide. So, you have to try. Nung naka-attend kami ng training na to, ginawa namin, sa bus pa nga eh, ko-commute pa lang ako nun. Sabi ko, sige, apply natin yung training. Doon ka, dito ako, nag-iwalay kami, Mentor Joyce. Pauwi kami, galing office, pabing sukat. So, nakabus kami. Ginawa ko, tinanggal ko yung relo ko. Tinanong ko yung katabi, hi kuya, ano oras na? Ganun. Yun ang mga introhan. Ganun, ganun. Grabe no, ang traffic. Alam mo, sobrang mahihayin ako, pero nagawa ko to. Kasi, kailangan mo siya itry, di ba? Gusto ko lang i-challenge yung sarili ko. Sabi niya, oo nga traffic nga eh. Traffic naman talaga eh, di ba? Saan ang baba mo, kuya? Sa Bikutan, sabi ko, marami pa akong oras para mag-prospect kasi traffic, mga 1 hour pa. Saan kayo nag-work? Ganyan-ganyan. Kwento-kwento, ganyan. Ay, sa ano? Hirap nga ng buhay, ganito, ganyan. Next ang gagawin nun, tatanong niya, ikaw, saan ka nag-work? Siyempre, dami mo ng tanong, di ba? So, magtatanong din siya. Actually, ako, kuya, alam mo yung barley? Yun, distributor ako, legit distributor ako ng barley. Gahanap nga kami ng mga gusto na extra income. Baka may kakilala ka. So, ang ginawa ko, tuhog ng 3-feet rule at saka third-party approach. 'Di ba yung third-party approach? Baka may kakilala ka. Kasi kapag third-party approach, ang mangyayari dyan, it's either sasabihin niya, ako na lang, bakit pa yung kakilala ko?
Pangalawa, pwede niya sabihin, sige, may kakilala ko. Pangatlo, ito yung maganda. Ako na lang, tapos may kakilala pa ako. Yun kasi yung key term is, baka may kakilala ka gusto na extra income, baka may kakilala ka gusto ng barley. Okay? So, yes, Mentor Sherwin, walang rejection pag third party. It's either bibigyan ka niya ng prospects or siya mismo. So, ang ginawa niya, sabi niya, ay, oo, meron ako dito mga ano ko, pamangkin ko, kausapin mo na lang. So, wala akong invite kinabukasan, pero dahil nag 3-feet rule ako, may invite ako na may nadala ako sa office. So, ganun siya. Kasi kung gusto mo talaga, maraming way kung paano mag-invite. Next, flyering, calling card. So, maganda mga mens, no? I know Mentor Pitch will create a new layout for our tarpaulin, our calling card, our flyers. Tapos kapag available na, I do suggest na ipasabay nyo sa sa shipping nyo dyan sa ibang bansa para meron kayong magamit. Or pwede rin naman kayo mag-create tapos i-print nyo dyan. Kung ayaw nyo bumili, pwede rin. Okay? Tarpaulin posting, yan, Facebook marketing, FB group posting. Pwede kayong mag-join mga men sa ano nyo Kunwari, OFWs in Canada, Pinoys in Canada, Pinoys in Sweden. Yung mga ganon, so that makapag-prospect kayo within the area. And FB page boosting, pero advance yan, mga mens. Later on yan. Okay? Ang goal po natin, pag nag-i-invite, is to create desire and law of curiosity. Nagpa-browse ka sa Facebook, nakita mo ang commercial ng Coke, na mamawis-mawis pa yung yung Coke sa sobrang lamig. Hindi ka naman nauuhaw. Hindi ka rin naman nagkikrave. Pero dahil nakita mo na parang ang sarap uminom ng Coke, napapainom ka. Tama ba? Hindi lang yung applicable sa Coke, sa lahat. Sa lahat ng pagkain, sa lahat ng advertisement. Di ba meron kang ganong feeling na parang, ay, parang nakikrave ako sa ano. Kanina lang may nakita ako sa Facebook ay macaroni. Baked macaroni, sabi mo, sarap naman nun. Parang gusto ko kainin bukas. Just imagine. Because merong desire na level up. Ganon ka rin pag nag-invite. Kasi kapag wala kang masyadong energy mag-invite, hindi naman yan makikinig sa'yo. Dapat ang goal mo to level up yung curiosity. So, to level up yung curiosity, hindi mo yan masiset na appointment kung hindi yan curious. So, dapat magaling ka mang curious. Yan ang goal mo, no? Para magkaroon ng curiosity, wag mo sabihin lahat ng detalye. Kasi pag sinabi mo lahat ng detalye, automatic yan, sasabihin niya sa'yo, balikan na lang kita pagka naka-decide na ako. Nang hindi na pepresentahan. So, saya. Okay. So, number one is mag-create ka ng prospect list. So, that is prospecting. Number two, setting of appointment. Okay. Do not present, just invite. Mm, Ideally kasi, merong proper time for presentation. Pero depende naman sa'yo kasi meron din namang mga on the spot na kunwari, available na ngayon dahil ito lang availability, lalo sa inyo sa ibang bansa, di ba, napakahirap magkuha ng time. Pag available, ano na agad, invite na agad or present na agad. Pero ideally, maganda, pagka na-curious mo siya, iset mo siya ng appointment for proper presentation. Ultimate goal is to set appointment. Please update your mentors ahead of time. Oh, hindi natin to nagagawa dahil si Mentor Ikay ay laging available. Pero ideally, sige na nga, 1 to 2 days. Para makapagpabook ka talaga ng maayos. Maganda ahead of time. Okay? At least 1 to 3 days ahead of time. Paunahan kasi yan, lalo ngayon, di ba? Tingnan nyo, di ba? Lumalaki yung grupo natin, dumadami tayo. Si Mentor Ikay, si Mentor Sherwin, si Mentor Ses, isa lang kami, hindi namin pwede hatiin yung katawan namin. So, kailangan natin maging organized. Kaya nga, tinapik ko na talaga to para magkaroon tayo ng system sa grupo natin. Okay? No to on-the-spot talks or kidnap, yung parang nakita mo lang sa kanto, pwede na to. Tapos walang kaalam-alam yung friend mo, no? Bakit ako nandito? Why am I here? Ay, men, pwede na to, sabi na to. Meron kasing proper way of inviting. Like what I've said, hindi mo masaset na appointment kung hindi yan curious enough or hindi mataas ang level of desire niyan. At lalong hindi mo yan mako-close deal. Okay, kaya kailangan marunong ka rin talaga mag-invite. Must be sure that your client is not in a hurry. At least 1 hour, 30 minutes allowance. I tried mag-talk. Naalala ko, sa France yung tinok ko, 30 minutes ang binigay sa akin dahil break time. Para akong naging rapper. Alam mo yung flip-top battle? Blablabla. Ang bilis ko magsalita. Ang haba pa naman ng presentation dati. Ay, grabe.
Pero yung kliyente, tingin ng tingin sa oras kasi break time niya lang, eh, hindi proper time para mag-invite. Very busy. Okay? Ending up, hindi yan nakakakinig. Minsan nga, di ba, off-cam pa. So, hindi ka sure kung nakikinig siya o hindi. That's why, when you set appointment, you have to make sure na meron talaga siyang oras. And remember, yung sa form, ano yung R? Rest day. Kaya nga minsan tatanungin mo, kailan rest day mo? Anong ginagawa mo pag rest day mo? Ba't mo tinatanong yun? So that alam mo kung kailan mo siya iset na appointment or kailan siya maluwag. Okay? Otherwise, uulit-ulit tayo na presentation. Kunwari, na-talk mo na, pero hindi niya masyadong nakuha kasi nga, siya, very busy, no? Hindi niya rin naman naintindihan lahat ng mga pinagsasabi mo, so sayang lang oras. Uulit ka na naman, edi sana, sinet mo na ng tamang appointment. Okay? Be present during business talks and listen attentively. Mga mentors, kapag kayo ay may pa-invite, meron kayong presentation, di ba si mentor na yung nagtotalk? So, ang pinakaambag mo lang sa ekonomiya ay mag-open cam at makinig. Alam niyo kung bakit? Kasi time will come, ikaw na ang magpe-present. So, kailangan keen ka in every details. Kung kaya mo nga i-record, kaya mo mag-notes habang nagtotalk si mentor kasi hindi habang buhay magtotalk siya para sa'yo. Malaki ang team natin. Maraming inaasikaso si mentor. So, dapat ang goal mo, matutunan mo agad. Okay? Kaya natutuwa ako sa Team Canada. No? Alam niyo ba, sabi ko, nagulat ako, nagtutok na sila, kanya-kanya na silang lipad. Kasi kaka-join lang, may client dito, may client doon. Kasi talagang dadating sa time, lahat tayo may client. Okay? Kaso nga lang, kung hindi ka marunong mag-present, kawawa, hindi mo na ma-presentahan ng client mo. So, sayang yung opportunity. Okay? Ways to set presentation. Number one, schedule them to attend IBP. Okay, hindi na to updated. X na yan, hindi ko lang na-update. Pero ang IBP natin, every Tuesday, up to Saturday, ano oras? 8 a.m. Sa Team MVP kasi yung Monday kasi pang training yun eh. Okay, I mean training yun. So Tuesday to Saturday, 8 a.m. Nakaka-attend ba kayo nun? Yan, para sa mga kaya ng oras, no? Now, for IBP ng IM Worldwide, MFS, 5 p.m. Okay, isasend ko na lang yung schedule sa inyo. Okay, sa GC natin. Tapos, mas okay, syempre, kung doon na pangkalahatan, sama mo lang ng sama. Kasi magagaling naman mga speakers ng IM Worldwide saka ng MVP. May mga nagja-jade sa IBP ha. Kaya pwede kayo mag-invite doon. Leverage kasi ang tawag doon. Yung hindi ko nag-present, may ibang nag-present, pero pag nag-pay in, sa'yo naman yan. Number two, pwedeng set ng video call or Zoom presentation. Number three, ito yung list. Okay? Yung senda ng video presentation kasi as much as possible, ang goal natin, makausap natin siya kahit via Zoom lang. Okay? Kapag walang talagang choice, sige, send mo na lang ang video presentation. Meron si Mentor Pitch. Pero, hindi ka basta-basta masisend ng link. Ganito siya. For example, ay, hindi kasi ako available friend eh. Masyado akong busy eh. Sige, send na lang kita ng video presentation. Sige, send mo na lang. Bago mo i-send, tanungin mo, pag sinend ko ba ngayon, friend, mapapanood mo ba? It's only 30 minutes. Sasabihin niya, ay hindi eh. Huwag mo i-send. Pero pag sinabi niya, oo, sige, mapapanood ko yan. Sige, send ko sa'yo, tas I will call you after para sa closing. Hindi pwede yung ganito. Send to many. Oh. Send, 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 send. Friend, hello friend. Pag may oras ka, panoorin mo. Mens, hindi niya pa panoorin. Okay? Kaya you have to make sure na available siya at ifa-follow up mo siya after the presentation. Okay? Para pag may tanong siya, masagot mo. Alright. Are you learning, mga mens? Number four, chat talk. Ito yung kapag walang signal talaga, sobrang hirap kasi may mga ganyan, no, sa provinces. So, pwede naman chat na lang yung talk. Okay. Now, mga mens, ano bang pwedeng sabihin kapag nag invite ka? Pag tinanong, ano ba yung business mo na yan? Actually, I am worldwide. World-class company yan na nag-offer ng ulit. Distributorship business up to 13 ways of earning. Hindi mo kailangan word per word yung sasabihin mo mga mensa, lalo na pure English, hindi. Basta kuha ka lang dyan. Kuha ka lang ng idea dyan. Alam mo ba na pwede kumita kahit nasa bahay? Pangatlo, ano ba yung mga packages dyan? So, wag ka mag-alala, friend. Marami tayong mga options. O meron namang
entry 16A to 198.8. Pero huwag kang mag-alala, i-discuss naman yan sa presentation. And don't worry kasi flexible ang mode of payment, pwedeng cash, check, or credit card. Pwede pang installment if via credit card, pwede mong i-call yan. Tapos, ito yung pwede mong, kunwari, ano na siya, di ba, interesado na siya, kaya siya nagtatanong. Pwede mo rin sabihin, para busy ka, always be closing, ang sasabihin mo. Actually, friend, pwede ka na mag-join if magustuhan mo after ng presentation. Yun yung key para magka-odds ka. I-open mo na yung mind niya na pwede siya mag-on the spot. Okay? Now, if nagtanong pa more than that, ano pang sasabihin mo? Wala na. Why? Kasi you need to build curiosity, right? Kasi ang ginawa mo pag ganito, actually, paano ba yung kumita dyan? Actually, friend, pag nag-invite ka na ganito, nag-invite ka ng ganyan, meron kang ganito, ganyan, nag-present ka na, nag-invite ka pa nga lang. Ano mangyayari doon? Nalaman niya na yung mga utik-utik na detalye. Ang sasabihin niya sa'yo, friend, babalikan na lang kita kapag nakapag-decide na ako or interesado na ako. Rejected ka agad. Bakit? Kasi hindi ka nag-invite na maayos. So, dapat ang gagawin mo, pag nagtanong pa, more than all of this details, ang sasagot mo lang sa kanya, friend, marami kang masyadong tanong, mag-set tayo na appointment, ang negosyo pinag-uusapan over a cup of coffee or sa Zoom. Ganun lang. Para i-ano mo siya, ma-push mo na siya na mag-set na appointment. Okay? Are you learning? Are you still there, mga mens? Okay. Details of presentation. Ito na. Para organize tayo kasi mangyari sa atin ay chaos kung lahat tayo may invite. Date, time, location. For example, November 24, Sunday, via Zoom. Siyempre, location, no? Kung Pilipinas, or papamit mo online, kung sa office, or dito sa province, lagyan mo location. Pero kung Zoom naman, lagyan mo lang Zoom. Okay? Name, kunwari ako invite. Erica Soreda, background, nurse. How are you related? Schoolmate, college. What does he or she knows? Alam niya po, barely interested po siya. Or alam na po niya networking. Or alam niya po, business. Kung paano mo siya na-invite, ano yung alam niya? Kasi, alam niyo ba na iba-iba ang way ng introduction sa IBP depende sa interest ng kausap? Mapapansin niyo na, kunwari, ang client mo is more of product ang gusto, medyo mahaba ang presentation ng product. Pag naman ang client mo, hindi man naman masyadong interesado sa product pero gusto kitaan, maikli product, mahaba yung compensation plan. Okay, so very important na alam ni mentor. Then inviter, kunwari pangalan, mentor Jeline Salazar, example, ganyan. To be sent to your mentor ahead of time. So meron tayong system. Kunwari, dyan sa Team Canada, di ba, marami kayong invites. Ilagay niyo lang din dyan sa GC natin na ito, mens, ito yung mga natin, schedule natin for the week. Sasandan ko kayo nung fill upan na lang. Ito yung schedule natin today. Pak, 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 pak. Kasi 'di ba, ang ganda rin kasi mga mentor sa Team Canada. Isang presentation, dumog 'yon. Kung available si mentor A, si mentor Dang, si mentor ano. Magsasama-sama 'yan kasi gusto nga matuto. Ang tawag doon shadow. So, wag kayong magugulat. Kunwari, may mga magjo-join na hindi naman part ng, ng presentation. Okay lang yan kasi Zoom lang naman tayo, hindi naman personal. So, okay lang. Pwede naman i-spotlight kung sino lang nagsasalita para hindi mo na mapansin yung iba. Kasi, you have to shadow. You have to learn. You have to listen. Invite mo o hindi. Kung available ka at may link ng talk, mag-join ka. Okay? Kung di ka naman available, okay lang din. Kasi kung sino lang available. Kaya maganda, alam natin yung mga schedules natin para organize tayo. Ay, may talk si Mentor Sherwin ng 9 a.m. May talk si Mentor Dang ng 3 p.m. So, alam mo kung kailan ka papasok. Di ba? Kung sino available, makakapag-share. Okay? Are you learning? Yan. Next, for overseas clients, ito na, kagaya niyong lahat. This should be done through video call. Okay? Your goal is to not explain everything but to set the appointment via Zoom. After setting the date and time of business meeting, create a group chat with your mentor and your... Okay, pwede natin gawin to, pwede rin hindi. Okay? Kasi may group chat naman tayo eh. But, ito lang kasi yung kunwari, may patok ka, tapos, sige, isipin ko. Ganito siya mga mens. Ganda na lang gawin natin kasi may group chat naman tayo, 'di ba, per ina-handle ko na team. Simple lang naman siya. Tanungin mo si mentor. Mens,
may patok ako ng, para hindi tayo malito, no? Magkaiba tayo ng time zone eh. Alamin na natin. Alam ko na nga, ang Sweden is -7 hours sa akin. Ang Canada is -14 hours. Sila Meter Sherwin. Yung isang Canada, -12 hours. Yung mga time zone, sobrang nakakalito. Di ba? Pero kaya natin to, guys. So, gagawin natin. Mens, available ka ba ng 1 a.m. Philippine time, Monday? Sample ganon. Ano ba yan? November 25, Monday, 1 a.m. Philippine time. I-clear mo kung anong time. Okay? Kasi kapag Sweden time or Canada time, 'di ba? Magkaiba 'yon. Baka kagaya ni mentor si Mentor Rose, nagkalito kami. Dapat Saturday, kanina pala. I mean, kanina, akala Friday, pero Saturday pala. Kasi nga, tatlong time zone kami nagkagulo eh. Yung Dubai, yung Pilipinas, at saka yung Canada. So, we have to be sure. Kasi, pwedeng nasa Canada ka, ma-invite ka sa Dubai. Or nasa Sweden ka, ma-invite ka sa Korea. So, we have to make sure na tama yung oras natin. Yung importante. So, i-ask mentor mo na, Mens, available ka ba? Pag sinabi ni mentor, sige, set mo na yun na appointment. Good. So, makaka-create maayos na natin yung yung presentation natin. Okay. Ngayon, sige, kahit hindi ka naman nagawa ng group chat, ang importante, maybe after na presentation para makapag-follow up and connect pa rin. Ito yung pinaka-importante. Paki-comment po A, B, C. Yan. Ito yung kailangan yung ma-master. ABC. Ano yung ABC na yan? Introduce them to each other with the proper ABC rule. Advisor, bridge, client. Okay. Advisor, si mentor. Bridge, ikaw. Client, invite. Okay, clear? Ngayon, si advisor at si client, hindi yan magkakilala. Sino ang common denominator? Si bridge, ikaw yun. So, kailangan mo yan mapagkakilala ng properly. May proper way of introduction. Mamaya, mas i-detalye ko yan. But before that, confirm the talk 3 times. Kasi di ba na-experience nyo, yung may talk na sinet tapos hindi pala tuloy or hindi pala available. Kasi dapat ang confirmation 3 times. For example, ang talk bukas. Hello friend, kumusta? Bukas i-remind na kita. May may appointment tayo, 3 p.m. Sabi niya, sige friend, go. Chat mo sa mentor, confirm po ang talk. Kinabukasan, umaga. Friend, mamaya 3 p.m. Okay ka pa, good? Yes, friend. Invite, sabihin mo kay mentor, na-confirm ulit. 1 hour before the presentation. Friend, we're getting ready for the presentation. Are you home na? Ganyan, etc. Kung ano man. Sabihin niya, yes, go ako. Sabihin mo sa mentor, confirm, 3 times. Confirm talaga siya. Kasi may mga tao nagko-confirm ng a night before, nagka-cancel ng morning or nagka-cancel na mismo. Para maiwasan natin na mahirapan tayo at magsayang tayo ng oras, we have to confirm 3 times. Are we clear? Clear. Okay, next. Ito na, number 3. Ito yung super duper na kailangan mong ma-master. You know why? Kahit hindi ka magaling mag-present, pero magaling ka mag-tee up, marami ka mapapapayin. Ganyan siya ka-importante. Ano ba yung tee up, mens? Alam niyo yung sa golf. Yung sa golf kasi, meron siyang tee up. Ito yan. Diyan pinapatong yung bola. Bakit may ganyan? Above the grass para pag pinalo nung nag-golf, mabilis, mabilis tamaan yung bola. Yan, si Meter PJ, nag-golf yan eh. So, yan yung tee up. In our business, we need to build up or tee up our mentor. Iaangat natin yung mentor natin or the mentor who will present. Okay? Now, how to tee up? First, you need to keep it short and simple. Okay? Paano yan, mens? Do it during inviting stage. Nag-i-invite ka pa lang, nagti-tee up ka na. Kasi naalala niyo yung nagpo-form ka. Nurse ka pala, friend. Oo, alam mo ba, mayroon akong kaibigan. Nurse din siya. Yung kakilala ko, nurse din yun. Dapat mag-abroad yun. Pero grabe na yung nangyari sa kanya sa negosyo. Papakilala ko siya sa'yo. Papakilala ko. Tama. Tama naman. Diba? Papakilala ko kayo sa isa't isa. Naku, marami, ma-inspire ka doon. So, nag-invite ka pa lang, nagti-tee up ka na. Maka-curious na siya, sino ba yung sinasabi niya? Bakit successful na? Kahit nasa Pilipinas.
And 15 minutes before the presentation, minsan mapapansin ninyo, ito gagawin natin, no? Alauna ang talk. Let's say 1 a.m. sa akin. Dadating ako ng 1:05. Kasi I will give you time to tee up. You need to do it. O kahit mga 1:15. You need to do it before the presentation. Okay? Ang tee up, ginagawa habang nag invite ka at before mag-present. Paano mag-tee up? Who to tee up? The company, the owners, the products, the marketing plan, especially the mentor who will present. Bakit mens kailangan mag-tee up? Simple lang, hindi kami kilala ng mga invites ninyo. O, kunwari, kami ni Mentor Sure, Mentor Says, malay ba nila kung sino kami? Ba't sila makikinig sa amin? Alam mo, lalo ako, mas, di ba, kunwari ako, bata ako. Ba't siya makikinig sa akin? Kunwari matanda, ba't ako makikinig dyan? Sino ba yan? Di ba? Nagigets niyo yung ibig sabihin. So, you need to build up the mentor para yung respect nandun para makikinig. May authority. Okay, now, sample. Alam mo ba bro, yung kakausap sa'yo, business partner ko yun. Yun ang tumutulong sa akin at marami na rin siyang natulungan sa negosyo. Ang good news, willing siyang tulungan tayo. Wala akong sinabing achievements. The only word is tulong. Okay? Tulong lang sinabi ko, pero tee up na yon, na-build up mo na si mentor kasi sinabi mo marami siyang natutulungan, which is true naman. At tinutulungan ka at tutulungan din siya if ever na magustuhan niya. Okay? Another form of tee up. Alam mo ba, bro, yung mentor ko na yun ay nakapag-work siya as a nurse. Pero nung nakita niya yung business, ginawa niya na to full-time, kumita na siya ng milyon, nagkaroon na rin ng mga sasakyan, at meron na sariling bayat lupa dahil sa negosyo. Ituturo niya sa atin kung paano niya nagawa, kaya makinig ka mabuti ha. Marami kang matututunan sa kanya. Kumpara sa nag-present tayo ng wala kang kahit ano na heads up dun sa mag-invite, invite mo. Ano sa tingin mo ang mas effective? Yung nag-build up ka, nag-tee up ka, or yung hindi ka nag-tee up? Okay, para hindi ka mahirapan. Nag-tee up ka, 1, press 1. Hindi ka nag-tee up, press 2. Ano yung mas madali? Diba? Yung mas maganda. Of course, number 1, yung nakapag-tee up ka. O si mentor sa sample tee up ko. Friend, alam mo ba yung kakausap sa'yo? Very close. Kunwari ako si Mentor Jeline. Very ano ko yun, very close friend ko yun. Kasi ano ko yun, high school friend ko yun. And nakakatuwa kasi dati siyang factory worker pero alam mo, big time na siya ngayon. Kumita na yun ng milyon at nagkaroon na ng sariling sasakyan. Diba? Dahil dun sa negosyo na i-share ko sa'yo. So, pakinggan mo siya ha. Okay, yun yung ano, isang way to tee up mentor. O si Mentor Sherwin. Brian, alam mo ba yung ano, yung kakausap sa'yo, yung tumutulong sa akin? Ako, sobrang galing nun. One of the top performer yun sa company nila. 'Di ba? Tapos nakita niya tong I am worldwide, kahit malaki na kinikita niya, ginagawa pa rin niya tong negosyo. Una sa health niya, pero at the same time, nakita niya na ang laki ng potential income. Alam mo ba, isa siya sa mga Emerald Elite Executive ng company. Ang taas na ng posisyon niya sa kumpanya, kumita na rin ng milyon-milyon yun. And nakakatuwa kasi siya yung magpe-present sa atin ngayon. Kaya makinig ka ha. Tingin mo, kinausap mo yung invite mo nang walang tee up, makikinig. Pwedeng oo, pero hindi ganun ka all ears. Kumpara sa nakapag-build up, nakapag-tee up ka. Okay? Take note, tee up the mentor, not the invite. Ito yung mali. Huwag niyo talaga gawin ha, ito yung mali. Mens, meron akong invite. Doktor yon, nako, ang laki ng ano, ang laki ng network nun. Mens, galingan mo, ikaw magpe-present. Kailangan mapa-odds natin yon. Wrong. Bakit? Ang tee-up mo, yung invite, hindi si mentor. Parang pinakaba mo pa si mentor. Hindi, okay lang naman sabihin mo yung background na. Pero ang pinakamali talaga, i-tee up mo yung invite sa harapan niya, pati ni mentor. Ano na ganito? Nasa Zoom na kayo. Mentor, meet mo yung aking kaibigan. Alam mo ba tong kaibigan ko na to? Doktor to. Ang dami na, dami hawak ng mga pasyente nito, etc. Pak. Or kaya lawyer to, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, sinong na-tee up? Ang na-tee up yung invite. Instead na i-tee up mo si mentor, yung invite yung na-tee up.
Ngayon, ang isipin nung invite, bakit ako makikinig sa kanya? Sino ba yan? Number one. Number two, ba't ako makikinig sa kanya? Taas ko na. Diba? Nagigets ibig ko sabihin mga mens. So, whenever we present, ang ititi up, hindi ang invite. Kaya nakalagay doon sa name background, paano na-invite, etc. Di ba may mga ganon doon sa detalye natin? Para alam ni mentor kung sino yung kakausapin niya. Kaya nga may background doon para makapag-prepare si mentor. So, alam na ni Mens yun kung paano niya kakausapin yung client pa kahit big fish pa yan. Pero, wag mo lang ibabaliktad. Okay, babaliktad na. Kasi, mawawalan ng authority yung mentor mo. Pag nawalan ng authority yung mentor mo mag-present, hindi makikinig yung invite, therefore, hindi magjo-join. Okay? Next, keyword is too long. Okay, be excited. Mga mens, when you invite, when you tee up, be excited na, may nakita ka na bang ganito? Hi, friend. Actually, meron akong business. Ang ganda niya. Kaya ka mag-invite, no? Alam mo yung barley ang ganda. Energy booster. And sabihin sa'yo nung invite mo, yung friend mo, friend, I think ikaw yung may kailangan uminom. Kasi kulang ka sa energy. Kapag ka nag-i-invite ka, excited ka naman. O, di ba? Kasi nakakahawa kasi yung excitement eh. For example, meron ka napanood, no? Ginigising siya. Gising ka na, gising ka na, gising ka na. Nandiyan yung boyfriend mo sa labas. Tapos di na, alam po nga siya. Paglabas niya, alam mo, di ba yung, nagulat siya eh. Paglabas siya, tapos na-realize niya, teka lang, wala naman akong boyfriend. Pero napaniwala siya kasi yung gumising sa kanya, very excited, manggising. Pinarank siya. Di ba? Nagigets yung point ko. If you are very excited to share I am worldwide, mararamdaman yun ng client mo. Mararamdaman yun ng invite mo. Pero if you're not that excited, you are doubtful, mararamdaman niya din yan. Okay? Next, support your mentor during talks. Mens, paano ka naman susupport si mentor? Isa lang naman nagsasalita. Okay. One way is sa chat. Di ba sa Zoom tayo nagtotalk? Chat ka. Di ba? Kunwari, si mentor nga, di ba? Kunwari, may mga question yan. Di ba, health, prevention is always better than cure. Do you agree? Si Mentor Jeline, nakikita ko yan, ano yan, responsive yan sa chat. Yan, nagsusupport siya. Kasi kapag ka nagtotalk, number one, naka-open cam ka, nakikinig ka. Kasi ang tao, monkey see, monkey do. Pag nakita niya na naka-off cam ka, mag-off cam siya. Lalo ikaw nag-invite. Pag nakita niya kumakain ka, kakain din siya. Pag nakita niya nagsi-cellphone ka, magsi-cellphone din siya. Monkey see, monkey do. Kaya kailangan pagka may presentation at si mentor ang nagtutok, makinig ka para makinig din siya. Okay? Tapos maging responsive ka para nakikita rin kasi yan sa chat kung ano no? Alam mo yung kawawa naman si mentor, walang kausap, 'di ba? Naka-off cam na nga yung invite. Wala pang kausap. Parang wala ka pa rin. Ikaw na nga lang yung nandun. So, we need support. Okay? Kailangan mo i-support si mentor. Okay? Listen attentively for we will apply duplication process. Paano yung proseso? I do, you watch. Kaya pag may presentation, be present. Kailangan makinig kasi 3 beses. Naalala ko si Mentor Sherwin when we started. Mens, ilang ano ba yon? Ilang beses ba tayo nag-IBP? Isa lang ata, no? O dalawa. Parang isa lang, Met. Parang isa lang kay Mentor Pel. Si Isa Mentor lang. Pel. Ganyan Yes. katindi si Mentor Sherwin. Alam niyo ba, sa isang presentation, ako nag-talk, first invite niya. Second presentation, dalawa na kami. Ako, sa product siya, ako sa Complan. The following talk, siya sa Complan, ako sa product. Baliktad naman. O, after nun, hindi na. Siya na bahala. Ano na lang, mens, may pain. Ganun na lang siya. Ganyan katindi si Mentor Sherwin. Pero ideally, let's say 3 times. Okay? I do, you watch. Kinig ka, pakinggan mo. Alam niyo po, ang repetition is a mother of all learning. Gusto mo matutunan ng IBP? IM versus presentation, kinig ka always. May recording yan or i-record mo. May recording yan. Gawin mong music to your ears. Nagluluto ka, i-play mo ang bibig ni mentor. Play mo ang IBP. Naghuhugas ka ng pinggan or kung ano man ang ginagawa mo, nag-aalaga ka ng anak. 'Di ba? Pakinggan mo. Ako nagda-drive, instead the music, boses ni Mentor Peach. Bakit? Kasi gusto kong makuha yung presentation, gusto kong matutunan. Pag paulit-ulit mong pinapakinggan, magugulat ka.
Kung paano magsalita ang mentor mo, ganun ka rin magsalita. Pati joke, pati hinga, lahat makakopy mo because the goal is duplication. Ma-duplicate. Kung ano yung kayang gawin ni mentor, kaya mo rin gawin. Next to that is you do, I watch. Okay? Pero, ang tawag dyan, RET-DEM. Return demonstration sa mga nurses. Alam na mentor Jeneline yan eh. Ganun kasi kami turuan. Ituturo sa amin, tapos gagawin namin sa proctor, sa ano namin, sa CI. Ngayon, parang kanina, napakinggan ko si Mentor Rose. Ay, palakpakan naman natin. Mentor Rose, kaka-encode lang namin sa kanya kahapon. Ngayon, nagtotalk na siya. Diba? Ganyan katindi yan. Pinakinggan ko yung presentation niya eh. Maganda. Diba? So, papakinggan ka ni mentor. Kaya minsan papasok si mentor sa talk mo, no? Para if ever may mga minor corrections, diba? Huwag kang mag-alala. Sa unang presentation mo, hindi agad yung perfect. Meron kang mga pagkakamali dyan, meron kang mga nakalimutan. It's fine. No pressure. Ang importante lang, simulan mo. Kasi you'll never know unless you try. Hindi ka rin gagaling kung hindi ka magsisimula. Pwede ka mag-practice. Alam niyo ba yung una kong presentahan? Electric fan. Nag-talk ako sa harapan ng electric fan, no? Oh, pag napa-oo mo yung electric fan, ang galing mo kasi laging no yun, no? Ganon-ganon lang yun eh. Pag yung gumanon, tumakbo ka na. Di ba? Oo. Nagpa-practice. Kahit magsulat pa baliktad, kung offline tayo mga mens, pag kayo minentoring ko or tinoko, nagsusulat ako pabaliktad. Dapat, ano kasi hindi nyo nakikita eh, kasi Zoom kayo. No? Pero dapat matutunan nyo rin yun. Lalo na kung offline ang talk mo. So, I do, you watch, you do, I watch. And then, pag sinabi ni mentor, after all the corrections and pulido na ang presentation mo, then you do it with others. That's the time. Application na yan. Kasi, kailangan mo magpa-correct. Alangan naman na nagtotoka na, hindi ka pa na-check ni mentor, eh, paano kung mali-mali yung mga pinagsasabi mo sa client? Yung just for you mo, naging just 5 you. Di ba? Just 5. Pag dito nakalima ka, may ano ka. Ala, mali na yung talk mo, di ba? So, kailangan ay maduplicate ka. Totally. Okay? Next, patapos na po tayo. Upline and downline values. Mga mentors, do you believe na may forever na magkakasama tayo? Naniniwala ba kayo na may forever sa I Am Worldwide? Tayo, tayo nag-start ng strangers, eventually, naging magkakilala, naging business partners, eventually, maging friends, and turn into family. Naniniwala ba kayo na forever tayo nang magkakasama sa I Am? Yes or no? I meant hindi, parang 6 months lang. Ay, pag grabe naman yan. Diba? Ako naniniwala ako. You know, ang network marketing in I Am Worldwide, it's a relationship business. It's not money business. Okay? Kasi kapag ginawa mo tong negosyo na to, nakatingin ka sa pera, mapapagod ka. Kasi pag hindi ka na kumita, pwede ka na umalis. Pero understand that this business is a relationship business. Meaning to say, we are building relationships. Galing tayo sa hindi tayo magkakakilala. Ngayon, magkakakilala na tayo, di ba? So, ang sarap nga gawin ng I Am Worldwide kasi ang dami mong mamimit all over the world. Diba? So, if relationship business siya, in every relationship, pwede magkaroon ng misunderstandings. Tama? Question. Magkapatid nag-aaway? Magnanay-tatay nag-aaway? Yes or no? Magjowa nag-aaway? Mag-asawa nag-aaway? Magkapatid nag-aaway? So, ibig sabihin, lahat ng relasyon, pwede magkaroon ng misunderstanding. Yun nga ang kamag-anak, pwede mag-away. Yung pa kayang business partners pa lang. What am I trying to say here is, since it's a relationship business, pwede tayong magkaroon ng misunderstandings, pwede tayong magkaroon ng miscommunication, but at the end of the day, pwede ba na respect should always be there? Okay, ito ay pinapangunahan ko lang kayo sa ating mga susunod na kabanata sa ating pagsasama. Wala naman kasing perfect relationship eh, di ba? Pwede magkatampuhan, pwede magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero since we are, naintindihan nyo na relationship business to, I respect you, you respect me. So we respect one another. And that should always be there. Yung mutual respect natin for one another.
'Di ba upline, yan yung tao sa taas, yan yung mentor mo. Downline, yan yung tao sa ilalim, yan yung mga leaders mo. So, dapat, ano yan, mutual yan. Upline, downline, we respect. You always say yes upline or yes mentor. Wala kami ipapagawa na makakasama sa negosyo mo. So, you should always say yes. Pag sinabi ni mentor, o kunwari, Mentor Rose, ikaw na ang mag-host. Kunwari, sa ano, no, may activity tayo host. Ano sagot? Yes, mentor. Pag sinabi, Mens, ikaw na ang ano, ikaw na ang IBP. Ano sagot? Yes, mentor. Mens, ikaw na ang mag-training sa masterclass. Yes, mentor. Mens, ikaw na ang ano, mag-mentoring. Yes, mentor. Always say yes. Alam niyo bakit? Hindi kayo pupush ni mentor kung feeling niya hindi niyo kaya. Una sa lahat, ayaw ko na mapahiya kayo. Ayaw namin mapahiya kayo. So pag pinush ka ni mentor, alam na alam namin na kaya mo. So kung naniniwala kami na kaya mo, dapat maniwala ka rin na kaya mo. Okay? Then always be grateful, have a gratitude attitude. Maliit or malaki, pagpasalamat natin sa Diyos. Kasi si Lord nagbabless siya kapag may gratitude attitude ng tao. 'Di ba may dalawang bata? Yung isa binigyan ng candy, ang sagot niya, "Ay, yan ba yan? Candy lang? Bakit candy lang?" Tinapon pa, no? Meron akong ganun na experience, yung badyaw dyan sa EDSA. Binigyan ko ng biscuit, tinapon. Kasi gusto pera. Alam mo yung ganun. Yung isa naman, bata binigyan. Ay, candy, wow, thank you po. Salamat po. Sino mas bibigyan mo? Yung nagrereklamo o yung nagpapasalamat? Kung ikaw si Lord, o ikaw na lang, simpleng tao ka, dalawang tao merong sa harapan mo, nagpapasalamat o nagrereklamo, sino i-bless mo pa ulit? Di ba mas masarap na i-bless yung tao nagpapasalamat? Kasi masarap sa feeling niya na naka-receive siya. Ganon din si Lord. Kapag ka maliliit na bagay nirereklamo mo, what you focus on expands. Di ba? Kunwari, ano pa yan, meds? Dami ko na to, wala pa rin nag-i-invite, wala pa rin nag-join, dami ko na na-invite, wala pa rin nag-join. Lalong dadami yung mga natok mo na hindi mo join. What you focus on expands. Pero, if you are grateful, thank you, Lord. Another day, another life na pwede mabago dahil sa I am worldwide. Ang importante na share ko yung opportunity. Lagi kang nagte-thank you. Lagi kang nagpapasama. Thank you, Lord, dahil inopen mo ang hearts and mind ng tao na kakausapin namin ngayon. Pinagpipray mo yung tao. Pinagpipray mo na gumaling, etc. So, when you are like that, nakikita ni Lord ang heart mo, the more that He will bless you. Yan, sabi ni Mentor Joshua, death and life is in the power of the tongue. I learned it from one of my friends. This is true. Diba? Double-edged sword ang tongue natin eh. So, we use it for the better. Be active. Mga mens, meron tayong group chat. Tama. O meron tayong kanya-kanyang group chat or may added ka sa group chat. Be active. Okay? Pagka gising sa umaga, amazing morning, mentors. Ganun ka na. Bati ka na agad. O, diba? O kaya, um, kapag may tanong si mentor, yan, sagot ka, o kaya merong mga nagsisend kasi ng activities, mag-congratulations ka. Ay, congrats, man. Ganyan, ganyan. Be active. In short, be active. Galaw-galaw. Okay? Know your responsibilities as of the moment. I will not um, I will not drown you with a lot of things, but ang responsibilidad nyo, number one, aralin ang negosyo. Marami pa akong ituturo, marami pa kayong dapat matutunan. Just give time, effort, and commitment. Okay? Then lastly, follow chain of command. Parang sa ano no, sa militar, chief of staff, 'di ba? Si head of state, 'di ba? Kunwari, presidente. Pwede ba yung soldier dumiretso sa presidente? Pwede ba 'yun? Sir, press. Hindi pwede, 'di ba? Kasi meron siyang commander sa taas. Dapat, kung sino yung commander niya, dun muna siya. Tapos, pag di kaya, tataas, tataas, tataas. The same with their business. Meron tayong tinatawag na chain of command. So, for example, sa case ng team ni Mentor Jeline muna. Mentor Jeline. Mentor Jeline, ang direct apply niya si Mentor Ses. Ang direct mentor ni Mentor Ses si Mentor Mau. Direct ni Mentor Mau, ako. So, may mga case naman talaga natutulungan ko kayo. Pero you have to follow yung chain of command. So dapat si Mentor Ses muna, tapos kapag Mentor Mo, then si Mentor Ikay. Sa team naman ni Mentor Sherwin. Direct ko si Mentor Sherwin,
Direct niya sino ba yung direct mo dyan, men, sa bago? Si Mentor Au. Tapos, under niya si Mentor Dang. Si Mentor David, tapos si Mentor Rose. May ano yan siya, di ba? Do, sabay-sabay kayong nag-join. Meron yan siyang upline ka. Okay, yung mentor mo. So, kailangan mag-submit ka muna doon. Tapos kapag diretso doon. Iwasan natin magdiretso. For example, kayo, 'di ba? Ang upline ko si Mentor Peach. Ang gawin, for example, ni kung sino man sa inyo, dumiretso kay Mentor Peach. Wag yung gagawin 'yon. Papatayin ako ni Mentor Peach. Sasakalin ako ni Mentor Peach. Sino ang upline mo? Tapos naman si Mentor Ikay po. Ganon. Mentor Ikay, yung leader mo. Ganon. Kaya hanggat kaya ko i-handle, hindi tayo umakit kay Mentor Peach. Hanggang dito lang tayo. Hanggang dito lang tayo sa... Pag hindi na-carry, tsaka tayo tataas. Okay? Ang tawag doon, chain of command, the same with you. Meron kang mga mentors, you respect that command. Okay? You respect the chain of command. Next. Okay, last na to mga mens. Kaya pa? Kaya pa? Okay, last na to. Promise. Closing. Baliwala ang galing mo mag-invite, mag-present ni mentor. Nakapag-tee up ka na, ang galing-galing mo na kung hindi natin mako-close ang deal. Okay? That's number 4. Help your mentor in closing the deal. Don't let your mentor close it alone kasi magmumukha siyang pushy. Lalo na hindi naman sila magkakilala. Okay? Your mentor can only do so much, but you really have to put effort sa closing. Closing tips. One leg closing spillovers. Sino dito nakakinig na ng paulit-ulit kong sharing? Closing yun yung sharing ko. Napakinggan nga, di ba? Yung pinakang dulo kong slide, may nakalagay doon, yung why do you need to join now? Yun yung pag-explain ng spillover. Ang tawag doon, urgency. Kasi, bakit kailangan niya mag-join? Sayang yung mga tao malalagay sa ilalim. So, dapat alam mo yon, aware ka doon. Number 2, pwedeng magbayad ng through credit card. Kasi, marami naman sa nakausap natin, gusto talaga nila mag-join. Ang only problem nila is capital. Tama? Dito naman talaga nagkakatalo eh. So, ang goal natin, mabigyan sila ng maraming ways kung paano maka-join. So, isa dyan yung credit card. Kunwari ikaw, personal testimony mo. Ganun si Mentor Rose. Actually, sa totoo lang, wala naman talaga akong pang-jade, pero ginawan ko lang ng paraan. Tapos ikwento mo kung paano mo nagawa ng paraan. O for example, si Mentor Sherwin, nag-swipe ako ng credit card. Kasi doon siya magkakaroon ng idea na, ay, pwede pala yun. Okay? Next, cut off. Join on or before Monday. Kasi ang cut off natin from Tuesday up to Monday, income by Friday. So, every encoding is Monday, most likely. Okay? So, dapat ang goal natin ay mag-join siya before Monday. Ang nangyari, nag-talk tayo, nag-talk tayo ngayon, no, Sabado or Sunday. Mag-join ka na ngayon para kapag may invite ka ng Monday at nag-join din, by Friday, income mo na agad yan. Okay, so you should know the cutoff. Slot reservation, pwede naman down payment or installment. O mag-down ka muna, tapos dagdagan mo ng dagdagan. Parang, meron ako na-talk na sa Dubai eh. Hindi talaga, lalo na, mahirap kasi pag ganitong setup, no? Dahil Zoom, hindi tayo masyadong makapag-push. Pero kapag offline kasi, pagka face-to-face, madali eh. May isang scenario, pumunta ako sa, di ba nagstay ako sa Dubai, na mayroong pinatok, nilagay sa IBP, closing natin. So, ganito yung ginagawa ko. Pwede nyo tong i-apply. Okay? So, after na closing, yung invite, sinabihan lang yun na pumunta sa IBP kasi ka mag-anak, tito niya yung nag-invite sa kanya. Parang sinabi niya sa kanya, sabi sa akin kasi punta lang dito eh. Yun yung pinadiretso lang dun. Pinutusan lang umaten na IBP. So, wala siyang kalam-alam, wala siyang pera. Interesado siya pero hindi siya naka-mindset to join. So, what I did, sabi ko, anong pinaka nagustuhan mo sa business? Gusto ko yung barley kasi hypertensive ako. Ting! Yun na yun, barley. Ganun. Kaso, gusto ko mag-join kaso wala akong kapital. Sige, no problem. In-explain ko na lahat. Closing. After that, ang sabi na niya, paano yan? Wala pa naman akong pang-join. Okay lang, pwede ka muna mag-down. So, slot reservation, reserve na natin yung slot mo para ikaw na yung mauna sa cut-off na to. Magkano yung down payment kung magkano yung kaya mo. Ngayon, so, ang nangyari, meron siyang 50 dirham sa wallet.
Sa Dubai, ang barley 100 dirhams. 50 dirhams lang. Alam mo ginawa ko? Kinuha ko. Sabi ko, sige, ganito na lang. Okay. Kasi sa Dubai, pwede yun eh. Kung may stocks ka, pwede mo ito gawin. Ganito na lang. Meron akong barley dito. Bigyan na kita. Kasi kailangan mo tong inumin. 'Di ba hypertensive ka? Nakakababa ng BP to. Iuwi mo na to, inumin mo na. Mag-down ka muna ng 100 dirhams, ibawas natin sa package mo. Okay? Eh, 50 lang yung meron ako. Okay lang yan. May ATM sa baba. Withdraw ka. Tapos pinasamahan ko dun sa isang leader. Withdraw siya, oh. Binigay ko na, wala na siya nagawa eh. Iuwi na niya yung barley. Nag-down na siya ng 100 dirhams. Nagulat ako, syempre na-busy ako. Nagala kami sa Dubai. Nagulat ako, bumabalik sa office. Nagbabayad na nagbabayad. Tapos hanggang sa naka-fully paid siya ng gold package. Hindi ko nga alam na naka-full na siya eh. Dumiretso na siya sa opisina kasi doon na kami nag-present. Eh paano kung pinauwi ko siya na hindi ko nakuha yung commitment niya? Ba't ka ba magpapadown for commitment? Okay? Kasi kapag kunwari, after natin mag-present, hindi mo nakuha na ng commitment, wala na yun. So, ang goal mo, after na presentation, bibigyan kasi kayo ni mentor ng time. 'Di ba na? Sige, alis na ako. Kailangan mo kasing i-heart to heart yon. Kung hindi pa agad na closing natin, kunwari hindi natin na closing on the spot doon, dahil gagawa pa naman ng paraan, hindi naman lahat may available agad, 'di ba? Kakausapin mo yun ng kayo lang. So, try to close it alone with down payment system. Be confident in pushing to sign up, be excited. Bakit? Kasi ang mindset mo, papakitain mo siya, hindi pagkakakitaan. Nakikita niyo kung gaano kami ka-aggressive mag-close or mag-share. Number one, I'm very confident about the product. Number two, I'm very confident about the system. Meron nga akong meron ngang objection sa akin. Sabi niya, tinoko. Eh, paano pag nagit ko yung just for you pero hindi binigay ng kumpanya? Binibigay ba talaga yan? Kasi may mga ganun, di ba? Alam mo, sinabi ko, sige, ganito na lang, friend. Pag hindi binigay sa'yo, ako magbibigay, okay? Ganun ako ka-confident kasi alam ko ibibigay eh. Iba kasi yung conviction mo kapag may tiwala ka sa kumpanya mo, di ba? Ngayon, kapag ka naman hindi ka doubtful ka tapos iniisip mo, wala baka wag na lang siya mag-join kasi baka isipin niya kikita lang ako sa kanya pang just for you ko siya or pang give me five ko siya. Hindi ka talaga magpo-push. Pero kung mindset mo, ang naiintindihan mo, kapag pinush ko to, pwede siyang kumita, magagamit niya yung produkto, pwede siyang gumaling. Ipo-push mo, tama? So, depende sa motivation mo kasi. Ano yung mindset mo? Pakitain siya or ikaw yung kikita? Ako kasi, kaya ako makulit mag-close kasi alam ko, kikita ka kasi nangyari sa akin eh. 'Di ba? Meron nga akong kino-close deal, kinukulit ko. Kapag ka-invite ko eh. Alam mo, tita, pagpapasalamat mong kinukulit kita. Maniwala ka sa akin. Tapos sa pagkaraan ng ilang araw, ilang buwan, kumita. Ay, thank you. Babalik ko sa kanya, naalala mo, nung kino-close deal kita, ayaw-ayaw mo pa. Ngayon, just for you ka na. Diba? So, dapat ganun ka mga mens. Don'ts. Don't assure that the prospect's income is guaranteed. Income will depend upon the effort. Ito yung mali. Mag-join ka. Wala kang gagawin, kikita ka. Scam yon. Huwag kang ganun mag-present. Huwag kang ganun mag-close deal. Kasi hindi totoo yon. Kikita ka rito kapag may ginawa ka, kapag may napapayin ka. Wala kang kita kapag hindi mo to winwork out. Okay? Do not let the prospect refer without paying in first. May mga ganito, no? Sige, mag-invite muna ako ng apat before ako mag-join. Sigurista. Sabi mo sa kanya, friend, hindi ka kikita kahit mag-refer ka ng apat dahil di ka pa member. Kailangan ikaw muna. After that, tsaka ka mag-invite. Tuturuan ka namin proper way of inviting. Don't set the expectation of the prospect that they will earn without doing anything since may spillovers. Akala kasi nila yung spillovers free money. Hindi, mga mensa. Isang side lang yon. Kailangan ma-match yon para kitain mo yon. Waiting to be paired ang tawag. So, marami kang points dito. Pero kung hindi mo i-workout yung kabila, walang ma-match yun. Okay? And then, next, reminder, spillovers are your responsibility, not just a bonus. Malalagyan ka kasi ng tao sa ilalim na hindi ko nag-invite. It's your responsibility to help them in the business. So, maganda if ever kakilala mo rin siya, malaman mo na under mo siya, so at least matulungan mo siya. What to do after talks?
Pag nag-on the spot, stay with your invite, discuss yung manual parang ito, at tanungin mo na sino mga invite mo. Tanungin mo kung kailan ang next meetup, mag-attend na kayo ng training, add ka na sa GC or sa Facebook. Okay? Hindi nag-join. Stay pa din with your invite. Ask them heart to heart. O by si mentor, alis ng, ng Zoom, no? Usap kayo. Kasi baka nahihiya, may ibang tao. So, usap muna kayo. Try to close it with down payment. After that, pwede mo i-text or call si mentor. Tanungin mo, Mens, how was my performance earlier? For example, ikaw yung nag-tee up, o ikaw yung nag-host ng Zoom, or ikaw yung nag-talk, nag-IBP. Tanungin mo or nag-sharing ka. Mens, kamusta? How was my presentation? Ano yung mga things to improve? Do not be afraid to be corrected, lalo na ba your mentor. Kasi okay na magkamali ka sa mentor mo, wag lang sa ibang tao. Okay? So, dati ayoko niyan ni constructive criticism. Pag kinokorek ako ni mentor pitch, ang dami kong correction, no? Na ano ako, naiinis ako. May feeling ko, ba't niya ako kinokorek? Pero alam mo mga mens, kailangan tanggapin mo na part yan ng business natin. Kailangan mong gumaling. Para gumaling ka, kailangan i-correct ka. Okay? As for the weekly task and things to learn after this basic, and actual, right now, think of two persons sa super close mo na gusto mo na unahin sa business. Assess their personality, iba-ibang tao, iba-ibang way of inviting. Think of the best technique na fit sa kanya. One step at a time, one invite, since you do not know how to do it yet. Ang suggestion ko sa inyo, wag mo na maramihan. Okay? Pwede namang one-on-one muna. Kasi kapag apat ang tinok, 'di ba? For example, limang tinok, apat positive, isa negative. Rotten tomato kasi yan eh. Yung magjo-join na tong apat pero narinig nila to, hindi na yan tutuloy. May mga ganun. Iba naman, yung negative na pa-positive. So case to case, depende kung sino may yung authority. Okay? After that, kapag may mag-asawa, sabay invite. Pag magjowa, sabay itok. Para maiwasan mo ang sasabihin, tanungin ko muna asawa ko, tanungin ko muna jowa ko. Para maiwasan mo yon, edi ano yun muna, ayusin mo na yung pag-invite mo. Sabayin mo na. If hindi kaya ng sabay, ganito yung technique. Sino mas nagde-decide sa inyo, sis? Ikaw o si Mister? Ikaw o si Mister? O sinabi niya, ay si Mister. O sige, ano na lang natin, set na lang natin na available kay parehas. Pag sinabi niya, hindi ako naman nagde-decide, talk na. Okay? Next, set appointment, check your schedules. Okay, tee up, be a good bridge, help at closing, and that's about it. Invite, set up, tee up, closing. And yung panglima dyan is inviting. I mean, follow up pala. Okay? So, may natutunan po ba mga mens?